Kasi daw pag nag-day off, mamamatay yung mga manok. Ganito po, yung 5 po diyang Bisaya, mangmang. Hindi ko gusto ang salitang mangmang. Nanlalait ka eh! Pasensya na po. Sir Ryan po kasi nagbigay ng assistance letter sa amin. Sir, hindi po namin kilala, sir. Sir, sandali. Namin. Ang taxi operator po, sir, hindi po yung mga pasahero. Hindi po, sir. Kasama na po yung pasahero. Ay, teka muna, sir. Teka muna. Ito importante. Kausapin nyo to, hindi nyo pwedeng i-package eh. Pilipinas, magandang umaga po sa inyo lahat at 31 ho ng Agosto. Ito na ho ang nag-umpisa na ho tayo ang imbestigahan. Umpisa po yan, sumbungan imbestigahan. Actionan po natin yan. Ito ho, bago ang lahat ay kami ho'y special thanks to the following. Maganda ho kung sino-sino to sila. Kilalanin. Nagpapasalamat ang hashtag Ibabitag Mo sa Max Mango. Libreng refreshments at shakes para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Salamat kay Miss Giselle Quiñones sa pagsuporta sa advokasya ng hashtag Ibabitag Mo. Max Mango, your perfect thirst quencher. Mula noon hanggang ngayon, nananatiling katuwang ng bitag si Mr. Chito Chavez ng Dinapayan Festival. Sa pagtulong sa ating mga kababayan, nagpapasalamat ang hashtag Ibabitag Mo sa kanilang mga libreng special breads na ipinamamahagi sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Dinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Okay. Nag-iisang pambansang sumbungan, mga boss, bukas ang aming Action Center tuwing alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon po lamang. Kami po ay matatagpuan sa Ritual Center, 102 Timog Avenue, Quezon City. Mga sumbong. Alam niyo po, iba't ibang mukha po ng pang-aabuso sa loob ng pamamahay, sa opisina, kahit saan, anumang industriya. Ang pinagtatrabahuan niyo po, tandaan, walang puwang ang sinumang abusado. Ganon din yung mga panloloko. Eto na po ang saysay kung bakit may nag-iisang pambansang sumbungan, may tatak, tulong at serbisyo. Tatak, bitag, tatak, Tulfo. Hashtag Ibabitag Mo. Ngayon, sa pambansang sumbungan ni Ben Tulfo, hashtag Ipabitag Mo. Napahiya dahil sa kumalat na chismis, estudyante, uminom ng Zonrox. Mga magulang may panawagan para sa eskwelahan. Rapper mula sa Catanduanes, inireklamo ang kanyang live-in partner. Problema sa relasyon, masusolusyonan kaya ni Bitag? Online raffle for a cause ng isang sikat na vlogger, scam, 60,000 na ibinayad, ibinulsa daw ng admin ng Facebook page ng vlogger. Ang lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ipabitag Mo. Dahil lamang sa chismis na ayan huy pinanggalingan po ay group chatter, ito huy GC, estudyante ho, napahiya. Uminom po ng Zonrox. Hindi kinaya ho ng grade 10 student ang kahiyang sinapit niya matapos komprontahin ng kanyang 4 na guro patungkol sa isang sensitibong issue. Sa loob daw ng bahay habang walang kasamang magulang or guardian ay pilit na pinaamin ng grade 10 student kung totoo ba na siya'y buntis. At dahil sa kahiyaan, di na humakayanan kumalat ang chismis sa sinasabing eskwelahan, group chat. Ginawa po ng estudyanteng uminom po ng, huwag niyo pong gagayahin to, Zonrox. Ang magulang ng estudyante pumunta sa Bitag para humingi ng gabay at suporta. Ang kanilang panawagan, panoorin. Pumunta po kami dito sa hashtag Ipabitag Mo upang ilapit at ihingi ng tulong yung gagawa ng aksyon sana yung nangyari sa pamangkin ko na nag-suicide, uminom ng Zonrox pagkatapos po siyang puntahan ng 4 na guro sa aming bahay.
yung pagkapahiya niya doon sa GC na kumalat nga doon sa eskwelahan, nalaman ng lahat na andun yung boyfriend daw sa bahay at doon daw nakitulog at pinilit siyang umamin dahil na siya daw ay buntis. Nung kinakausap yung pamangking ko, wala pong nakaharap na yung talagang nakasip-in doon, nakapirme, na nakikinig, na adult, na kasama niya. So feeling niya, nag-iisa siya. Tuwing may pupunta yung uncle niya o kaya yung papalolo niya doon sa loob makinig, nag-change topic yung mga teachers. Ang gusto po namin sana, maaksyonan po itong nangyayaring ganito kasi wala po kaming pambayad sa abogado, sa totoo lang. Wala po kaming pangtustos kasi magkano lang hong sinasahod namin. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Mga boss, bibigyan po natin ng konting respeto at hindi naman pag-unawa. Ito ang mga sumbong na kapareho nito. Tandaan, ang mga minor de edad o minor, protektado ho sila ng Estado. Partikular kapag medyo may mga bagay na involved na po rito yung mga matataas or whatever. Pero bago po yan, makakasama natin ngayon nanay at tita ng estudyante. Magandang umaga sa inyong dalawa. Good morning po, sir. Good morning. Okay, sige. Gusto ko lang sabihin sa inyo, dahil sa group chat, parang matapos ko kayo makausap, mabilisan kahapon, ito'y nagmula sa group chat. At sa group chat, kumalat yung chismis na anak mo, ano? Yes po. At pamangkin mo, na kumalat na siya ay buntis. Yes po. Okay. So, nung kumalat yun, bakit kinakailangan pumunta ng mga guro sa bahay ng ninyo? Sa inyo ba nakatira that time? Dahil ang kayo Yes po'y po. OFW? Dito po ako Dito din po. work sa Maynila. Sa Maynila. Tapos ang anak mo nasa? Nasa lola at lolo Okay. Kasama kayo doon. po. Yes. Okay. Sa lola at lolo. Tanong ko lang, ano nangyari? Bakit pumunta sa bahay ninyo? Itong mga guro daw. At nagmula lang sa group chat, nakaabot sa eskwelahan, nangialam yung mga guro. Parang gusto ko lang malinawan kasi parang itong sumbong na to unique sa akin eh. Ano ba talaga ang istorya rito? Kayo? Dahil po dito sa isang nanay, sa nanay ng boyfriend niya, na pinalayas niya yung anak at hindi umuwi mula Friday ng gabi hanggang Sunday ng gabi sa bahay nila. So doon po nalaman sa GC na mag-boyfriend pala silang dalawa at yung nakita doon nung day na yon na may TikTok pa silang dalawa. So Okay. doon po nakita. Okay. Pero balik tayo sandali, ano? Medyo mahaba. Dahil sa group chat, na parang etong si boyfriend, umano, pinalayas ng kanyang magulang. Opo. Ilang taon si boyfriend? 16 years old din po. Pambihira naman magulang to. Hindi mo pwedeng palayasin ng yung. So si boyfriend umano ng doon sa GC, sa group chat, pinalayas na magulang dahil sa nag-TikTok? Hindi na po namin Dahil Hindi namin alam may, yung issues. so yun ang dahilan at parang lumayas, pinalayas. So ang pakiwari ng mga magulang nung nagpalayas doon sa 16 years old na boyfriend umano ng pamangkin mo, anak mo, baka nasa bahay. Opo. Opo. Aha, kaya pumunta yung mga teacher. Opo. Anong pakialam ng mga teacher kung nasa bahay? So, ang gusto ba bang sabihin ng mga teacher, siniguro lamang na yung batang pinalayas, classmate ba o schoolmate? Schoolmate po. Schoolmate. So, baka ginawa naman ng mga guro ay pumunta ron sa bahay para kumpirmahin nga sa group chat na baka nandoon, baka sila ay nagsasama. Kaya, baka yun ang ginawa ng magulang, ng mga teacher. Hindi kaya? Opo. Okay. Wala namang masama doon kung talagang tiningnan lang nila bilang mga guro ay pangalawang magulang yun, ano? Ang mga guro is the second parent normally pag nasa eskwelahan sila kasi itong nagtuturo. So, bakit po, ako'y natanong ko lang, bakit naging problema ro? Anong naging problema rito? Napahiya po yung bata, sir, kasi lahat ng pag-uusap sa GC, nalaman po lahat yun, na-i-expose po lahat na hindi niya ine-expect
nakakalat siya at malalaman pati ng mga teacher. So, naandun po yung sobrang sama ng loob niya ng paraan ng pagkakasabi sa kanya na umamin ka na kasi, nabuntis ka, bakit namamayat ka? Alright. So, okay. Dito sa parting to, parang lumalabas, ayun lang, namamayat. So, Opo, doon ang dahilan na parang nabother na ng husto yung yung bata. anak ninyo, yung anak mo. Opo. Okay, kaya siya uminom ng kung ano man yung ininom niya na hindi naman dapat gawin. Opo. Ano po matutulong namin sa inyo? Parang humihingi lang kayo ng gabay. Kayo ba'y gumawa ng hakbang, ipinadala niyo sa principal? Kayo ba'y nagsumbong? Yes, sir. Lahat po simula po sa principal po, nagpunta po ako sa kanya, nag-expect po ako na paghaharapin kami ng mga teachers po. Pero hindi niya po yun ginawa, sir. Ang nangyari po, kinausap po ako ng isa dun sa mga teachers, tapos pilit akong inaabutan ng pera, pero hindi ko po tinanggap. So sabi ko po, magdidemanda po ako. Pagdating po dun sa police station, nagpa-blatter po kami. Dala ko po yun sa sa police station. Nag-inform po kami dun sa DSWD. Ang sabi po nila, hindi daw po sila pwedeng makialam for now hanggat wala pa pong napafile. Alright, so ganito lang. So, ang dahilan kung bakit kayo nandito dahil humihingi kayo ng gabay. Kasi una sa lahat, dapat ang mangialam dyan. First, ang DSWD pwede naman puntahan Bakit kasi kayo nagreklamo? Ikaw naman kasi, nandito ka sa Maynila, narereklamo mo yung guro na nandoon sa Iloilo to? Opo, sir. So, hindi nakatira sa iyong mga anak mo dahil nasa Maynila ka nagtatrabaho. Yes po. Ikaw naman, hindi ka naman nakatira sa bahay ng lolo at lola ninyo kung saan nandoon yung bata. Tama? Opo. So, sketchy yung mga balita. Tapos kayo gumawa ng hakbang, nagdemanda kayo. Yun ba? Yung nagdemanda po, sir, yung lolo at lola ko, yung nanay at tatay po namin kasi sila po yung tumatay yung guardian ng bata. Simula po yung kasi yan, sir, na maliit pa. Inalagaan po talaga ng mama ko. So, ang ano po dyan... Hindi na sa akin, importante yun. Parang nagrereklamo kayo, pumunta Opo, kayo sa sir. guro, Opo. kinausap yung anak nyo. Opo, sir. Nakausap yung anak nyo. Opo, sir. Nakausap Alright, po. na makausap yung anak nyo, anong sinabi ng anak nyo? Nung nasa ospital po siya, sir, tinanong ko po siya kung may problema po siya sa amin, sa pamilya namin. Umiiyak siya, sabi niya, wala po akong problema sa atin. Sabi ko, bakit mo nagawa yan? Sabihin mo sa akin, sabi niya gan. Tapos umiiyak siya, sir. Ang sabi niya, kasi pilit daw siyang pinapaamin na buntis siya. Pinapaamin Ng teacher na buntis siya. Okay, ikaw ba'y nag-report dito sa principal para sabihin sa teacher? Yes po, may dala-dala po akong blatter, sir. Pero ang sabi po ng principal sa amin, kung gusto niyo magdemanda kayo. Busy kami, may event kami ngayon. Sabi. Okay, sige. Nagdemanda na ba kayo? Nagdemanda na kayo? Yun lang po yung papel na pinakita. Okay, so nagdemanda na kayo. Nasa piskalya na to. Opo. Opo, sir. Alright. So, nag-imbestiga na yung mga polis. Opo. Okay. So, kausap niyo rito mga piskal. Hindi pa po, Hindi sir. pa po. Wala pa pong result. progress. Pinatawag kayo. Hindi Wala pa din pa po. Wala pa Alright. Okay, so, ganito kasi, bagay na, itong gusto kong sabihin sa'yo, na bagay malaman mo, importante talaga yung ina or kayo, guardian, nakatingin din doon sa minor de edad. Okay? Yes. Hindi po pwede rito yung malimit, wala kayo, walang nakakausap yung bata. Ako'y total pumunta kayo sa akin dito, Hindi ko alam ang punot dulo ng istorya. Kung kayo'y pumunta sa akin, humihingi ng advice. The best that I can do is, first and foremost, mahalaga talaga yung interaction ng magulang sa anak. Number one. Okay rin naman kung nasa lolo at lola, pero dapat naman yung magulang or mga tiyahin nandoon din sa bata. Nakakausap. Ikaw ba'y nakakausap mo yung pamangkin mo? Yes po, palagi. Malimit pa ka pumupunta sa bahay mo? Doon po talaga sila nakatira sa bahay ko. Bahay. Wala ka ba nakikitang problema para doon sa
Wala po. Kasi very happy talaga kami a day before pa niyan. Every day naman kami talaga nag-video call niyan. Okay. Anong problema kung bakit? Nasabi niya ba sa iyo kung ano yung problema sa mga loob niya? Bakit na lang pagkalabas ng teacher sa bahay, may ginawa na siyang hindi maganda? Sobrang sama po ng loob niya na hindi niya ginawa at pilit na pinapaamin po sa kanya. Bakit Doon hindi po siya tumakbo papunta sa inyo para isumbong? Ginawa ng teacher ng pagpapaamin na siya ay bagay na hindi niya matanggap kasi parang nag-umpisa siya sa chismis. Ako kasi, epekto ng problema ng itong nakikita ko sa inyo. Opo. Kasi kung tutuusin, parang lumalabas, hindi ba sabi ng mga pamangkin ninyo or anak mo na nag-umpisa sa group chat? Opo. Opo. Eh bakit hindi niyo nababanggit sa akin ng group chat? Kasi ang group chat, bullshit yan eh. Diyan nagkikwentuhan. So, ang tanong, siyempre, pag group chat kasi hindi mo na malaman kung sino nagsasabi ng totoo, kung sino ng mga sinungaling eh. Kung sino yung mga gumagawa ng kwento, eh, nag-aaway-away. So, ang tanong ko lamang sa iyo, nung umamin ba ang bata na yung pamangkin ninyo na siya'y na-bother doon sa group chat? Kasi parang hindi lumulutang dito yung group chat. Eh, chismis ang sinasabi ninyo, biglang dumating mga teacher. Itong mga guro, hindi papunta sa bahay ninyo kung hindi nila chinek yung parehong mga estudyante sa eskwelahan. Kung nga ba yung bata, kung totoo doon sa sinasabi mo, pinalayas, at nung pinalayas, hinanap baka kasi nasa bahay Opo. ninyo. So, tanong, hindi kaya? Baka yun lang gusto lang malaman pagkatapos tinanong ng mga teacher, ito ba'y totoo bang nagdadalang tao ka? Baka yun, ikinasama. Pero bakit? Bakit ganon? Kasi doon po natulog, ang basihan po nila. So, natulog yung estudyanteng lalaki Opo, roon? doon po natulog. Okay. Sa mga probinsyang kapareho niyan, may chismis, talagang maglalabas siya. Opo. Either yung chismis na yun, na siya natulog doon, at itong bagay na hindi nyo nasasabi, Opo. natutuong natulog yung si boyfriend sa Opo. bahay ninyo. Yes po. Pinayagan nyo? Wala Hindi pong po namin nakakaalam. alam. So, Wala paano po siya nakakaalam. nakatulog sa loob ng bahay? A, umakyat siya ng bintana. B, Maaari. pumasok si binto. C, binuksan yung pinto. Halika, pasok ka. Kung doon siya natulog, saan siya natulog? Sa kwarto, sa sala, sa CR. Imposibleng hindi nyo alam, doon kayo nakatira. Sa kwarto po natulog. Kasi Kwarto nino, kwarto mo, Kwarto niya. Okay. Nagsosolo siya ng kwarto kasi. Oh, Tapos- so, itong batang boyfriend, nabalitaan na natulog nung pinalayas, pumunta sa bahay ninyo. Opo. Kung saan ka nakatira. Opo. At may sala, may kwarto, itong si girlfriend. Yes Itong po. pamangkin niyo. Opo. So umano, doon natulog. Opo. Si Nakalusot boyfriend. po talaga siya kasi Okay. laging walang tao yung bahay. Nasaan kayo? Yung mama ko lang po, tsaka Hindi yung... ikaw. Nasa Manila ka. Ikaw, nasa Yung- probinsya. dito din Hindi po. muna kita isasama. Kasi yung sasabihin mo sa akin, wala ka ron. Ikaw, tiyahin, nandoon ka sa probinsya. Sabi mo, isang bahay lang kayo nakatira. Malapit lang. Tama? Magkakasama kayo ni lolo't lola at yung pamangkin mo. Right? Hindi po ako nakatira doon, sir. Bale. Okay. So, hindi ka nakatira doon. Oo. Bale, yung mother ko, tsaka yung father ko, sa bahay ko sila nakatira, pero may sarili silang bahay na may tindahan. So, pag Okay, sa sandali araw, na muna, hindi ako interesado. Sino ang kasama ng pamangkin mo? Sino ang kasama ng pamangkin mo sa bahay? Yung lolo't lola. Sino ang kasama? Lolo't lola lang. Opo. Malaking bahay. Opo. Ilan taon ang lolo't lola ninyo? 65 po, tsaka 64 po. So, inamin ng pamangkin nyo na pinatulog niya yung boyfriend doon sa bahay. Opo. Hindi nyo alam to. Hindi namin. Hindi rin alam ni lolo't lola. Hindi rin alam, sir. So, paano kumalat sa eskwela? Alangan ba naman ang pamangkin nyo nagpakalat nito na siya'y pinatulog niya si Sa GC. boyfriend? Sa GC? Opo, sa GC. Sino nagpakalat? Si boyfriend? Yung mga kamember. Sandali muna. mga- Hindi sandali. Imposibleng kakalat yun, manggagaling lang yun sa pamangkin mo, Opo. anak mo, or doon sa boyfriend. Sa palagay mo kaya, saan ang galing yung natulog si boyfriend ng pamangkin mo sa bahay niya, sa kwarto mismo, 16 years old pa lang.
na pinalayas yung boyfriend, tumakbo doon sa kanyang girlfriend, sa pamangkin mo, na nakatira sa lolo't lola mo, Opo. may sariling kwarto siya, lolo't lolang kasama, ikaw naman sa ibang bahay. Lumalabas, inamin ng pamangkin mo, pinatulog niya si boyfriend doon. Opo. Nakita sa GC na magkasama sila. Umamin ba sa yung pamangkin mo na Opo. natulog si boyfriend doon? Opo, umamin po. Anong pakiramdam mo nung nalaman mo? Magalit ka? Nasiyahan ka? Na ano ako, nagulat. Nagulat ka? Oo. So sa makatuwid, itong nagkumakalat sa eskwelahan, ay nanggaling mismo doon sa dalawa. Sila mismo naglantad ng sekreto nila. Baka siguro nag-TikTok pa sila eh. Sige? Baka nag-TikTok sila sa loob ng kwarto. Ano kayang ginawa nila nang mag-TikTok sila? Nagja-jack and Poy? O nagti-TikTok sila, sumasayaw sa loob ng kwarto? Sumasayaw po sila sa Sumasayaw. loob. Tapos sinabi, nandun sila sa bahay ni girlfriend. Opo. Doon natulog si boyfriend. Opo. Yes. Anak naman kayo ng tipaklong. Naturalmente, mga bata yan, kakalat ngayon. Pag mamalaki na lalaki na siya'y natulog doon sa babae, kakalat na ngayon doon, natulog doon. Isang gabi, hindi naman dapat matulog yun doon. Hindi nyo kasalanan. Hindi naman natulog doon. Hindi natulog doon. Nakalusot kay lolo't lola. So, ano sa palagay mo ang chismis mangyayari? Ang nagpakalat doon sa GC ay pamangkin mo o di kaya yung boyfriend nyo. Ngayon, sana makadahilalan, naging chismis tuloy. Alam mo naman sa mga probinsya, mag-boyfriend pa lang dalawa to, imposible naman matulog na lang to na hindi niya boyfriend. Boyfriend niya to, sa GC, mag-boyfriend silang dalawa. So nakaabot sa estudyante, sa guro siguro, yung mga guro na bahala sa nangyari, na inaalam kung nga ba'y doon si boyfriend kasi pinalayas at tinatanong ngayon itong pamangkin ninyo, siguro ang tanong, bakit mo pinatulog si boyfriend sa loob ng bahay? Nag-TikTok pa kayo. So nakita nyo? So nalaman ng buong komunidad, nalaman ng buong eskwelahan. So kung ano-ano nang inisip nila sa inyong mga pamangkin na baka yung pamangkin ninyo at saka si boyfriend, si girlfriend, imposible naman, matutulog lang sila. May gagawin yon, maiinit pa yan eh. Hindi naman kaya. So lahat na posibilidad, sasabihin ng mga nasa eskwelahan, buntis na ngayon yan si girlfriend. Nagalaw ni boyfriend. Wala akong makitang masama kung nagtanong ang teacher niya, buntis ka ba? Ibig sabihin buntis, ibig sabihin nagalaw sa anak mo, nagalaw si pamangkin mo, ni boyfriend. Kasi si boyfriend naman, ang kapamangkin mo ba nagpakalat sa TikTok sa GC? Hindi mo alam. Pamangkin mo yan eh. Ikaw nandun. Ikaw hindi kita sasama. Nanay ka nga, pero sa Manila ka eh. Sino sa palagay mo nagpakalat nung sa GC na siya'y natulog doon, sumiping doon sa Yung boyfriend niya? kaibigan niya. Mayroon kasi Sino siyang kaya best ang kwentuhan? Sino nagkwento? Si pamangkin mo o si boyfriend? GC kasi kasama din si boyfriend po dun eh. So kasama pati pamangkin mo. Opo, So sila. pareho silang nasiyahan, parang proud sila na sila may girlfriend. Siguro mga bata wala pang isip. Akala laro-laro pa lang. Kumalat sa komunidad, iba na. Ang 16 years old, pangangalaga ng magulang. Opo. Hindi dapat natutulog at nagsisiping sa loob ng bahay ni girlfriend. Pareho mga minor de edad. Kaya pumunta ang teacher doon sa inyong eskwelahan, sa inyong bahay, para tanungin ang pamangkin ninyo kung totoo nga ba. Pagkatapos siguro para sa akin kung totoo ba siya ay nagalaw o baka buntis, siguro sa kahiyaan ng pamangkin ninyo anak mo, na hindi nila alam, ito naging yung konsekwensya ng kanilang mga hindi iniisip kasi mga bata. Kasi wala po kayo roon eh. Wala ka roon sa Maynila. Ikaw naman, hinayaan ninyo si Nene na tumira sa kay Lola, may sariling kwarto, nagpapasok ngayon kay boyfriend. At ewan natin kung anong ginawa nila doon sa kwarto. Kumalat na sa eskwelahan. Sila mismo baka natuwa. Kaya kumalat sa eskwelahan. Here comes the teacher. Wala ako makitang masama. Yung hindi na makayanan siguro ng inyong pamangkin at anak mo, isip niya, sira siya, isang malaking pagkakamali kung kaya gumawa siya, uminom siya ng Zonrox. Mabuti naman na agapan at buhay sa ospital. Yun po. Gets nyo? Nagdidemanda kayo. Which basically, magkakaproblema siguro sa inyo o kanino, nandoon na yan eh. Para alamin natin dyan, ano? Okay, may nakikinig sa ating yan, clinical psychologist, si Dr. Camille Garcia. Dr. Camille Garcia, magandang umaga po sa inyo.
Hi, magandang umaga, Sir Ben. Kamusta po? Kumusta po kayo? I'm okay. Doktora Camille Garcia. Apo. Narinig mo ba ang situation dito na uminom daw ng Zonrox kasi napahiya ng husto, kumalat sa GC, itong si boyfriend natulog sa bahay ni girlfriend na nakatira sa lolo't lola, hindi alam, may sariling kwarto, kumalat sa eskwelahan, nag-TikTok pa raw sila. Kaya here comes the teacher, pumunta sa bahay para tanungin kung siya ba'y buntis and hindi na makayanan ng bata, kahiyaan. Normally, they don't think of the consequence of what they do. May pa-TikTok pa, ang bilis ng kalat sa GC, kung kaya't gumawa si girlfriend ng bagay na ingested yung Zonrox. What do you think? Okay, sir, kasi alam naman natin pag may nangyari mga ganyan sitwasyon, iba po yung kung talagang gustong mag-file ng kaso nung magulang, hindi pabayari, negligence din eh. Tapos kung sabihin yung nag-attempt yung bata na uminom ng Zonrox dahil napag-alamang buntis, hindi naman siguro sa harap din ng klase dahil pinuntahan siya. Ang concern ko na lang din siguro dito is ma-debrief yung bata at ma-counsel siya. Dahil kasi siguro at this point yung moral discernment medyo tagilid tayo, sir eh. Dahil kasi parang nag-TikTok pa sa loob ng kwarto at nakakapagtaka naman na walang nakakaalam sa buong pamamahay nila na nandun yung lalaki sa loob ng kwarto. Doon pa natulog. Alam niyo, pag ibang magulang ang makinig niyan parang alam niyo na kung sinong sisisihin. I got it. Magulang din po kasi ako, Doc. Siguro kayo din naman. Naintindihan yung ibig sabihin. Ang ibig niyang sabihin, una sa lahat, kapakanan ng bata. Sa Iloilo kayo, di ba? Opo. Dapat siguro pumunta kayo sa DSWD to seek counseling para ma-debrief yung bata. Okay? Una muna, bata muna. Dinala niyo sa ospital, okay na siya. Tama ba, Doc? Kinakailangan pa siya makausap ng psychologist kasi in a small community, pag nagkalat agad ng kwento sa Maria Josep, alam niyo naman, it spreads like fire. So, ang problema... Totoo yan, sir. Alam mo, ganito na lang. Siguro kung hindi pa sila makakapunta sa DSWD kagad, dahil kasi, syempre po, yung bata, nagpapagaling. Pwede naman siguro, sa tulong niyo po, mag-Zoom tayo, na magkaroon ng Zoom link. Kausapin ko sandali yung bata para more or less, ma-debrief na rin siya kaagad. And then, yung talagang proper counseling will be handled by DSW. Okay lang po sa akin yun. Okay, ganito na lang. Kilala si Dr. Camille Garcia. I know her for such a long time. Maraming palabas na siya. Sanay ako sa kanya. Kung celebrity clinical psychologist siya. Okay? So, ang sinasabi niya, gusto niya makatulong para sa inyo. Pwede naman privately mag-Zoom kayo. Ikaw magulang, ikaw auntie, yung anak niyo, tsaka siya. Privately. Para kung hiwalay, mag-counseling, para man maagapan yung anak mo at saka pamangkin mo. Yun ang una-una. Bahala na ang DSWD. Kasi pag hindi, baka lalong lumala. Okay? Tanong ko lang sa iyo, maanay, kung nasa Maynila ka, ba't mo iniwan ang anak mo sa probinsya kung hindi mo lang dala sa Maynila? Siguro the best step. Kung nagkamali man siya, isa pa pwedeng option dito, Dr. Camille, baka pwedeng isama na lang sa Maynila kasama ang nanay. Opo, wala pong problema yun. Mas maigi po siguro na mag-change environment muna rin. Yes. Kasi medyo ang hirap po talagang dahil napag-usapan talaga ang hirap. Alam niyo naman, pag gumamit ng mga social media platforms, nanganganak na yung balita na yan, tsak sasabihin, ay hindi, totoong may nangyari, ganyan. Yeah, so siguro change of environment can really help, especially na at this point talaga may mga depressive symptoms po yung bata. Okay. Doktora, maraming nanonood sa atin, nakikinig at nakikita. Nakakatulong po kayo, no? Ito'y totohanan to, pero hindi natin binabanggit yung pangalan ng bata. Sa atin lamang, gusto natin makatulong, humihingi naman ng payo at gabay itong mga magulang. Ayan, clinical psychologist, kilala yan. That's the best that I can do. Sabi ni Doktora, kung maaari, change environment para maganda sa bata. Kasi kung sino yung doon, fresh, matagal, makakalimutan din yan. Pero para sa bata, hindi niya matanggap yun. Kaya kung ikay nasa Maynila, Mrs., dalhin mo ng anak mo rito. At least malapit sa iyo. Pag nilagay mo dun sa Iloilo,
ang hirap na rin sa kanya kasi papasok sa parehong eskwelahan, classmate. Eh, alam mo na, kuminsan mga minor de edad, ang hirap eh. Maraming ganyan sa Amerika pag medyo napahiya na. Gumagawa ng bagay na hindi maganda at saka talagang nangyayari. Natutuldo ka ng buhay nila sa kakahiyan. Hindi na ma-handle yung shame and stress. Kaya ang sabi ni Doktora, mag-counseling muna. Tama ba, Doc? Counseling and then, if at all possible, a change of environment para hindi na malaking kahiya ng anak nyo. Okay ba sa iyo? Opo, sir. Okay, Doc, may sasabihin ka ba para medyo parting shots para dito sa auntie at saka sa nanay? Siguro, ma'am, alam nyo, pag dito sa Maynila yan, ang bilis na kaso yan. Dahil kasi aiding and abetting a minor to. Alam mo naman, ganito lang po, ma'am, at this point na ganyan na nangyayari, na wala pa pong mental health professional na talagang nakakausap ang inyong pamangkin at saka anak, medyo close watch lang po tayo ha. Hindi po ibig sabihin na porke sinasabi niyang okay siya, okay na po yun. Napaka-importante po na kausapin niyo po siya, napaka-importante rin na bantayan. At the same time, siguro, i-acknowledge nyo and validate kung ano talaga po yung kung bakit niya nagawa yun. Hindi po yung sasabihin na ito ay isang pag-aarte lang o kaya naman masyado lang siyang nasaktan doon sa pangyayari. Importante po na kinakausap at mag-communicate ang bata sa inyo. Lalo pa po at minor de edad yan. Alam niya, napakalaking bagay po na talaga lalo na sa ating mga kabataan, yung mga teens, and mga sinasabing post-adolescent at saka early adult, talagang mas gagabayan po natin dahil kasi mas confused po ang kanilang pag-iisip pagdating sa mga bagay-bagay dahil kasi hindi lang po yan hormonal, kung hindi po talaga ito pa lang yung pagkakataon na nadidevelop ng buo ang kanilang mga utak at pag-iisip. Ayan. Yan lang po. Okay, thank you ma'am. Doktora, kami makikipag-ugnayan sa iyo. Public service lang, tulungan na lang natin to. We will call you and then as soon as we will subukan natin yung proposal ninyo. Ako yung nagpapasalamat sa iyo kasi naandaan ka lagi. The interest of public service and then informational, educational sa mga tao sa buong bansa natin. Nakakarinig sila ng kapareho nyo, nagsasalita ng kapareho dito. Maraming salamat po, Doc. Ay, palaga na. Thank you po so much, Sir Ben sa tiwala. Welcome po, most welcome po. Hanggang sa muli po. Thank you po. Okay. Ganito na lang. Kakausapin kayo sa baba, ano? Narinig nyo na sinabi, ayoko nang patagalin. Naawa ko sa inyo. Pero, bantayan ang bata, ha? Siguro medyo hindi na kaya ng oras natin. Opo. Let's have a private talk. Let's help. Huwag na natin i-ere. Opo. Okay ba sa'yo, Missy? Opo, sir. Bakit parang tulala ka nakatigil? Sir, kasi po kumpleto na po kasi ng yung bata, ng psychological. Meron na siyang mga result. Hindi ko lang kasi masabi sa'yo, sir. Huwag mo nang sabihin sa'yo. Alright? Yun ba, dahil na titig ka na parang gusto mong sabihin sa akin. Oo, sir, kompleto na kasi lahat. So, bakit ka umiiyak? Anong magagawa natin? Huwag mo nang sabihin, how can I help you? Sir, kasi wala nang natitira sa sahod ko, kakabayad ng attorney niya. May matulungan lang yung dalawang senior, ma-file yung kaso nila. Usap tayo sa baba. Usap tayo sa baba. Usap tayo sa baba. Sinisisi natin sa iba yung bagay na dapat tingnan muna natin, pangkalahatan. Meron din tayong involvement doon. Hindi natin pwedeng ibagsak ang sisi sa iba. Opo. Para na akong tatay rito eh. Opo. Okay? So I'm talking to you like a father. Opo. Let's talk, ha? Mamaya. Ha? Opo. Alam ko, Thank you po. okay lang, ha? Kasi usap tayo mamaya. Pagkatapos nito sa baba. Okay? Alright? Relax ka lang. Hindi ka nag-iisa dyan. May mga kasama, katuwang tayo ng mga magagaling din. Ha? Okay? Alright, sige. Ito po ang nag-iisang pambansang sumbungan, serbisyo, tulong, may tatak po, tatak, bitag. Ako po si Bitag Tulfo, si Ben Tulfo. Ito po yung hashtag, ibabitag mo. Susunod, online raffle for a cause ng isang sikat na vlogger, scam, 60,000 ibinayad, ibinulsa daw ng admin ng Facebook page ng vlogger. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Online raffle for a cause. Ang isang sikat na vlogger daw, sikat ha? Scam.
60,000 pesos binayad, binulas na raw ng admin na Facebook page ng vlogger na yan. Kaya eto ho, ano? Iingat po kayo sa mga nababasa niyo po yan kahit sino. Kasi baka nagagamit lang. Matagal lang bibigay ng paalalang bitag, doble, triple. Kapag nakipag-transaction sa online, lalo na kung yung pera na pinag-uusapan, papadala mo sa mga kachat mo, po kayo magpapaniwala. Tulad na nangyari kay Fernando o Chesa. Imbes na magkaroon siya ng pag-asa manalo sa isang online raffle. Game of chance, ha? Bumili ka na lang siguro ng sweepstakes para manalo ka. Ang problema, idinulot nito. Ano kayo nangyari? The usual, panoorin. So, nagbayad ka. Opo, bali umabot po siya ng 99 slots po. 60,000 po. 60,000. Okay. Ano pangalan ng vlog? Ano pangalan itong vlogger na to? Can you find out kung verified yan? Verified? Norris Jan Vlog, 471 followers. Wala siyang, hindi siya, Walang blue check, sir. Once you go ahead and find out exactly, this is what we can do. I want you to find out if this page of the blogger is a verified page, where there's always an admin of that particular Facebook page for the blogger. I want you to look if this is a verified Facebook page. All right? So he's talking about admin. Okay? Find out exactly kung totoo and then allow this guy to walk us through. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Sa telepono kasama natin ngayon, nagrereklamo si Fernando. Fernando, magandang umaga sa iyo. Hello po sir, magandang umaga rin po sir. Okay. Fernando, mabilisan lang to. Ano? Aba nang nangyari dito? Sumali ka sa online raffle ng isang vlogger. Premyo na sabi, brand new na motor, halagang 300,000 pesos bawat ticket. Opo sir. Alright. So, sumali ka. Opo sir, actually sir, yung nangyari na yun sir, yung G1000 na motor po yung nag-comment ako po sir. Kaso, the following week po sir, bigla po siyang nag-chat yung Carmina na may slot pa po. Okay, sige, ganito na. So, magkano nagastos mo dito sa paraffle ni vlogger? Umabot po siya ng almost 60K sir. So, naglaga ka ng 60,000 pesos dito sa raffle na to? Opo sir, opo. Ba't di ka lang bumili ng sariling mo motor sa 60,000? Ano itong kalokohan itong sinasabi mo? Opo. Kaya mo pala maglagak ng 60,000, di bumili ka lang ng motor, nagpa-raffle ka pa. Mga sir, nadala po kasi ako sa sinasabi nila sir eh. Nadala ng ano? Yung sabi kasi sa akin sir na yung nabili ko Hindi, ganito, pakinggan mo ako. Gusto mo ng motor, isa dyan sa motor, ang papanalunan mo, tama? Opo. Magkano lang yung mga motor na yun? Wala pang 60,000 yan eh. Hindi po, ano po yun sir, mga 400,000 po yun may sir. Sino may sabing 400,000? Anong klaseng motor? Ducati? Ano po, CBR 650cc po. Bakit? Nakita mo? Opo, nakita po, pinapost po nila yan sa... Hindi, nakita mo physical na motor? Opo sir. Bumunta ka mismo, sinest drive mo? Ay hindi po sir, sa mga kwan po, sa mga outlet po. Mga outlet ng mga motor. Sa mga outlet ng motor, pero hindi mo nakita yung motor na para sa kanya, tama? Nakita ko po sa, ano po nila po sir, sa Facebook page po, yun nagka-post po, na yun ang ano nila, raffle. Okay, ganito na lang boss, ano? Kaya ako naguguluhan sa iyo, kaya kayo naluloko. Una sa lahat, huwag ka magpapaniwala sa mga bagay na kapareho nito, may mga, lalo na pag mga vlogger na yan, kung anong pinagsasabi niya, hindi ko na papatulan yung kung sino ang vlogger na, sikat na yan o hindi. Pag mga ganyang klase mga online raffle, walang nagre-regulate diyan. May DTI dapat yan. Pag nag-raffle ka, dapat may intervention na walang dayaan kasi minomonitor ng Department of Trade and Industry. Ang sino man mga vlogger na kunyari magsabing magbibigay ng ganyan, magpaparaffle ka, lahat ng mga raffle, minomonitor, nire-regulate na walang lutuan, walang dayaan. Sa iyo, naniwala ka agad. Tapos tanong ko sa iyo, bakit? Napuntahan mo ba yung opisina ng vlogger? Naka-display ba yung mga motor? Na yung mga motor na yun, nakahanda, na nakita mo. Madali maglagay dyan eh. Kumusta, lagyan mo ng BMW, Ducati, lahat ng mga Harley Davidson ng mga motor. Siguro magpapaniwala ako. Kaya lang yung raffle for a cause, saan mapupunta?
Di ba? O tinanong mo kung verified ba yung, hindi na ako, hindi, baka kasi sabihin ng vlogger, pasikahatin ko pa yung vlogger na kung sino man yan. Ang punto rito, ganito, pag ikay vlogger, o sino man, o kung sino man personality, hindi magpapaganyan ng raffle kasi pautyat yan, either gusto lang kumamal ng pera, niloloko yung mga sumusunod sa kanya para pagpaperahan niya. Eh may ibang mga vlogger nga, pambihira naman, naghahanap ng donasyon para kumuha ng pera. Iwasan niyo yung mga ganong klaseng vlogger. Ikaw naman, hindi ko maintindihan, tinatanong kita, bumisita ka ba sa opisina ng vlogger para makita mo physical yung motor, para mahimas-himas mo man lang ng konti, pinicture-picturean mo para nandoon ka sa opisina ni vlogger at pagkatapos makita mo ngayon na ito pala, nabibisita mo siya. Hindi yung vlogger lang siya sa ilalim ng puno ng mangga, hindi mo nakita kung saan siya, baka mamaya, vlogger yan, malay mo. Ako naman nagsasabi lang, lahat ng bagay, lahat na alok, produkto, o di naman kaya serbisyo, or negosyo, or mga bagay na kapareho nito, magduda ka lagi, maging pala duda sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras. Makasiguro, bumisita doon sa tanggapan, tingnan mo yung motor. Tanong ko sa iyo, ganun bang ginawa mo? Or nagpapaniwala ka lang, na-excite ka na sa mga bulacha, mga bolerong, mga kung sinong kausap dyan, o kung sino yung kausap mo dyan. May kausap ka ba dyan? Anong una po? May kausap ka ba na tao? Baka puro kayo chat-chat lang. Wala po. Chat lang po, sir. Chat-chat-cha. Chat-chat-cha. Chinatcha ka talaga. Susunod, boogie, twist. Lahat. Zumba na. Sinayaw ka lang eh. O ngayon, anong magagawa ko sa iyo? Narereklamo mo si vlogger? Opo, gusto ko sanang mahinto yung ginagawa nila, sir. Nahinto dahil nakita mo, niloko ka. Opo. Punta ka rito sa opisina, usap tayo para pahintuin natin yan. Nitong nakarang Lunes, isang text message pinadala ng admin ni Norris John Vlog sa Bitag. Kinumpirma nila na may staff silang, admin silang Carmina, pangalan, subalit scammer at dummy account yung Carmina, katransaksyon ni Fernando. Kundi ba naman kayo mga kulang-kulang din na vlogger Kinig kayo. Sasabihin nyo, ganun kadali, maglaglag kayo ng tao. Kaya kayo mga vlogger, makinig kayo ng mga trying hard na gusto ng content, pagkatapos lahat ng pautot, bibitag kayo, niloloko nyo yung mga tao. Makinig kayo, no? Itong mga ganitong klaseng sistema ninyo, bitag na kayo. Huwag nyo akong hayaan na bitagin kayo isa-isa, ipa-down ko yung mga vlog, mga account ninyo dyan. Madaling patunayan yan. Pag pumasok ng CIDG, magsiayos nga kayo. Ako, Sis Mariosep, hindi na raw bago sa kanila ang ganitong kaso dahil marami talagang scammer nagpapanggap ng admin, ng panlolo. Tanong, inaamin ba ng admin na talagang may paraffle sila or nagdadahilan lang tong lintik na tong kung sino tong vlogger na to at kanyang admin? Nakausap mo ba yung admin? Ikaw, Fernando? Kachat ko lang. Hindi po, si Carmina po. Kachat ko lang po. Si Carmina, kachat mo? Actually, sir, ka-video call ko yan, sir. Sandali, ka-video call. Sandali, ang bilis ng salita mo, parang hinahabol. Ka-video chat mo sino? Si Carmina po, bago ko kumuha ng Sandali, sino si Carmina? Yung pong nila, sir, yung admin. Okay. Admin nino? Ni Norris Vlog po. Sino si Norris? Kilala ko si Chuck Norris. Norris Vlog po, yun po yung vlog. Norris po, Vlog. Vlog. Norris ano? Norris John Vlog po. Norris John Vlog. Opo. Okay. So, old page, new page. Ano ngayon? Anong magagawa natin? Anong gusto mo? Gusto mong kausapin ngayon si John Lloyd, Norris John Vlog. Akala John Lloyd. Sige, kausapin mo sa ere. May picture ka ba niyan? Kausapin mo sa page nila. Magkausapin mo. Total, pinasok mo yan. Gusto ko labasan mo rin. Kasi kami, alam namin yan, hindi na bago sa amin yan. Lumapit ka sa amin, so ganito. Anong gagawin mo ngayon dito? Kausapin mo. Si Carmina daw. Carmina ba? Ano daw to? Bogus daw ata to. Yun ang sinasabi nila. Tama ba? Bogus daw? Yes? Opo. So okay. Nakausap mo ngayon.
Si John Vlog. Nakausap mo na ba si John Vlog? Hindi pa po, sir. Okay. So, anong matutulong namin sa iyo? Sige na nga, para naawa. Kasi po, sir, Ano nga ang matutulong namin sa iyo? Kahit hindi ko na po yung makuha yung pera, sir, importante na mahinto lang yung kung pwedeng anong magawa, mahinto yung ano pinaggagawa nila, sir. Simple lang. Pumunta ka sa NBI or PNP anti-scam, anti-cybercrime unit. I-report mo yan. Opo. Alright? Total, may mga address man yan para manghimasok. Okay? Tutulungan ka lang namin kung paano humabhabulin. Kasi baka naman totoo yan si John Lloyd. John Lloyd, no? Norris Lloyd. No? John Norris. Jan po. Norris Jan. Punyeta ng mga pangalan na to. Parang totoo. Ayos Minsan nga, magpo-post din ako ng mga... wow! Ganda ng dating. Totoo kaya to? Sana kung nanonood ka, Norris Jan Vlog or John Lloyd Vlog, nandito ka na. Yan, total, public naman yan. Sumagot ka. Sir, sandali, hindi ka kausap ko. Kinakausap ko to. Diyan ka lang, tahimik ka lang. Norris Jan Vlog. Norris Jan Vlog 2. Bakit? May 1 ba? Okay, so... eto, nirereklamo ka. Nirereklamo ka nitong dito, kung totoo man. Ganda ng motor mo, Totoo ba yan? Alam kong presyo niyan. Parang, ganda talaga po. Raul, minsan, pumorma ka nga dyan ng bang mas malaki pa dyan. Kaya lang, burahin natin ang pangalan, lagyan natin, Ducati. Ikaw naman, Bukati. Yung iba, Makati. Okay. Alright. Okay. Ganito ang gagawin namin, balik ka sa tanggapan namin, tutulungan natin para mapahinto na to, para itong si Ducati Vlog 2 John Norris, para matigil na at nirereklamo na siya kasi kung hindi, mapapahiya siya dito. Baka kasi inosente to si John Lloyd Vlog, na Norris John para bang ayaw ipaalam yung pangalan, parang hindi naman Amerikano, hindi naman dayuhan. Yan ang problema rito. Mga bossing, ito po ang gagawin ninyo, para wag na po kayo. Tanggalin na yung si NJ, alam ko New Jersey. Okay. Wag na po kayong papatol sa mga raffle online, lalo pag hindi nyo kilala, mga vloggers lang yan. Niloloko kayo yan. Ngayon, niloloko kayo. Kasi totoong mga raffle for a cause, dadaan muna kayo, kung talagang totoo, doon kayo dadaan muna kayo sa DTI. Kasi nagpaparaffle kayo Pag ang isang vlogger or kung sino man yung account na yan na magpaparaffle, kunyari bibigay, wag po kayo magpapaniwala. Ang anumang bagay ipaparaffle mo at ibibigay mo, may pa-contest ka, ipapakita mo kung paano mo dinodraw. Yan po may DTI. Bawal po yung mamimigay ng ganyan kasi ang ginagawa, bitag lang yan para dumami ang ang kanyang mga followers and at the same time para makaloko ang pera. Yun lang po. Sana po nakatulong na po kami rito. Balik tayo dito kay Fernando. Narinig mo na ako. Opo. Balik ka rito sa tanggapan namin para maturuan ka namin, i-refer ka namin. Para nang sa ganun, doon official ka magrereklamo sa anti-cybercrime, naloko ka na. So tapos na yan, okay? Okay po, sir. Salamat po. Alright, sige. Walang anuman. Okay, dito po sa mga pinakita po namin sa inyo, mag-iingat po kayo. Doble ingat po. Huwag po kayo basta papaniwala. Sa namang bagay na nakikita niyong produkto, serbisyo, negosyo, trabaho, pag yan po'y nasa social media, huwag papatol. Tingnan kung saan ang physical address mo nila. Merong sinasabing physical address, virtual address. Yung virtual, huwag niyo pong papaniwalaan. Physical, pwede niyo puntahan, bisitahin. Dahil pag physical address, merong business permit. Merong binabayarang buwis. Hindi po sila pwedeng magloloko-loko. Pwede silang ipasara sa sinasabing lokal na pamahalaan. Pag yan ay mga vlog yan, naku, binubulag kayo niyan. Kaya bulag, vlog. Okay? Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan. May tatakbo kami pagdating sa mga modus at sa scam.
Iba po ang dating ang galawan po namin. Serbisyo, tulong, tatak, bitag. Ako po si Ben Tulfo. Ito po ay hashtag Ipabitag Mo. Inuulit po namin ang aming All Points Bulletin. Ano ibig sabihin ng APB All Points Bulletin? Partikular sa mga paggamit po ng social media, pumapato sa social media, kahit sino po, kahit na kami po, with the millions of followers po namin, maingat po kami. Hindi po kami nagsusulisit. If anybody, a personality or blogger or anyone na magkaroon po ng sinasabing mga, ito po'y tip na po to para wag po kayo mabitag, ano? Marami po kasi ako nabasa dito sa social media, parang akala mong gagaling nila. Isa lang ang bitag at kami po anti-scam po kami. Para wag po kayo ma-scam, wag po agad magpapaniwala sa anumang mga nakikita niyo sa social, kahit kilala pa yan, kahit sino pa, kahit milyones pa mga followers niyan. Ako po magsasabi sa inyo, listen carefully, wag na wag pumatol. Una sa lahat, laging paladuda sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras pag nasa social media, sa digital media, digital platform, unless na meron silang complete physical address that you can go and transact business with. Kung sa Lazada nga, andyan na, marami pang naloloko. Kung sa Shopee nga, marami pang naloloko. Sino pa tong mga, kung sino mga vloggers na to or sino man itong mga content providers na pamimigay. Wala pong masama kung mamigay out of charity. But when you start doing a charity, dapat yung bibiyayaan, kung sino yung beneficiary, dapat nakikipag-ugnayan ka, sasabihin mo lahat at makikipag-ugnayan ka sa Department of Trade and Industry for a cause dahil pamimigay mo fair and square. Rule number 1, si Bitag na pong nasasalita. Rule number 2, unless hindi nyo po nakikita yung mga hindi lang admin, dapat may opisina po kung sinong vlogger, kung sinong personality or media outlet na mapuntahan para masilip yung lugar. Para kung sakaling nagkaroon ng bulilyaso, walang iba, may pananagutan po kahit sinong social media address pa yan, vlogger man yan, personal. Kabilang po kami, mga Tulfo Brothers. Hindi po pwede nagpaparaffle-raffle na hindi po dinadaan sa DTI. Rule number 2. Lahat po. Rule number 3, ang sinasabi ho natin dito, kapag may reklamo laban dito, nahahabol po sila. Nandyan po yung DTI. Nandyan po yung local governments, yung Business Permit and Licensing Office, kung meron po sila. And most importantly, nandyan po yung Anti-Cybercrime Group. Anybody sa suspect unless may physical address, institution, rehistrado sa Securities and Exchange Commission, or legitimate business outlet, then and only then, safe na po kayo. So may nakita na po ba kayo dito? O doon sa mga marunong dyan sa YouTube, nagbibigay ng mga advice, take it to your chin and then shut the F up. Alright, balik ho tayo rito. Ang dapat na trabaho sa Canada, lumalabas sa scam pala. Ang nainganyo mag-apply si Randy Tumandon sa isang nagpakilalang Da Silva Robson, isang Canadian recruiter daw. Eto na naman. Mukha raw pagkakatiwalaan at lehitimo. Mukha raw. Pwede na. Sa kanila tiwala. Ang taong ito, kahit sumunod si Randy sa gusto sa utos, ito, para lang makapagtrabaho sa Canada. O, bitag ka na. Ano kaya nangyari? Alam nyo na. Buong detalye, panoorin natin para makita ninyo kung anong mali. Humihiling po ako ng tulong sa Bitag kay Sir Ben Tulfo na maresolba ang aking problema dahil nag-apply po ako ng via online. Si Mr. Robson Da Silva po ay nakita ko po siya ang consultant ng Canadian Immigration. Doon ko nakita po yung letter of appointment na in-applyan kong welder. So, in-offer niya po sa akin ay makapagtrabaho sa Canada ng welder fabrication po, sir. Na nagbigay po siya ng letter of appointment. Kaya ang ginawa ko ay nagpaunang bayad po ako ng 20,000 K. Ang pinangako niya po sa akin yung pag nabayaran ko po yung sinasabi niyang amount, yun po ay ibibigay niya po yung working visa for Canada po.
I hope na mahuli na lang siya po, sir, para matuldukan talaga yung pag-i-scam nila sa mga tao na kagaya ko po, sir. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Sige mga boss, interactive ho tayo ngayon. Pwede ho kayong mag-message po sa amin sa YouTube or sa Bitag Live Facebook page kung saan nakashare din po ito sa aming hashtag ipabitag mo Facebook page. Ano po nakita niyong mali dito po sa nangyari kay Randy Tomandon? Simple lang po, nagtiwala. Sabi niya, mukha naman daw mapagkakatiwalaan. So, ano bang pamantayan para mukhang mapagkakatiwalaan mo yung taong hindi mo nakilala at na social media lang? The usual. Ito pong aking sasabihin. So, message me. Paano nyo pagkakatiwalaan yung taong first time nyo lang nakausap pagkatapos nag-aalok ng sumbong? Number one, ng trabaho. Number two, ito ho'y working visa, Canada, hindi po binibigayan ng individual bagkos kinakailangan mo mag-apply ng visa mo sa Canadian Embassy, ikaw susuriin, ikaw kakausapin. Pangalawa, ang working visa po pag Canada, hindi po binibigay kahit sino naman. Unless pag pumunta ka sa employer, diretso kaya hire, and then may opening sa Canada, yung visa mo will be dependent on that company na nandoon na i-allow sila to hire people, not from Canada, or to hire people from the other countries, and then they will now guarantee doon sa sinasabing trabaho, and the visa will not be coming from the company. Ang visa ay magmumula doon sa Canadian Embassy, which is working visa, tourist visa, business visa, so on and so forth. Ito po yung sinasabi po natin dito. Kaya marami po naloloko. Kung kayo po'y nanonood ngayon, I will just make this an open forum. Total, hindi naman natin makakausap si Randy Tomandon. Umatras ata. Dahil nakita niya, ito po yung estilo natin, hindi po tayo basta-basta. Pag kayo lumapit sa amin, umpisan pa lang, marami pong mukha. Iba't ibang mukha po ng panloloko. Scam, modus, dorobong hindi mo kilala. Nagpakilala lang siya sa social media, naniwala ka na, patay kang bata ka. Or kung minsan, ang pinakamasakit, kilala mo, kamag-anak mo. Sus Mariosep, pagkatapos, kilala mo kamag-anak ko, niloko ka. So, pag ikay niloko nito, yun ang masakit, kasi kilala mo. Now, iba't ibang mukha ng sinasabing panloloko, scamming, scheming, modus, kasama po dyan. So, dito naman po, iba't ibang mukha ng pang-aabuso sa loob ng tahanan, pamilya sa pamilya. Mukha ng pang-aabuso, empleyado, at saka amo. Mukha ng pang-aabuso, amo, kasambahay. Iba't ibang mukha ng pang-aabuso, yung sinasabing may otoridad sa gobyerno at saka yung kanyang pinagsisilbihan, abusado, yung sinasabing naninilbihan sa gobyerno. So lahat po yan, yan pong espesyalidad ng bitag. Sinusuri ang estilo ng mga panloloko. Kaya dito sa ating parting to, inaano lang po natin, sinisiguro po natin. Sa linya po natin ngayon para makapagbigay po ng All Points Bulletin. Ito po, ang Department of Migrant Workers. Siya. Mas magandang marinig na po natin dito si Undersecretary Bernard Olalia. Undersecretary Bernard Olalia, magandang umaga po sa inyo, sir. Hello. Good morning sa inyo, sir. Sa Ben Tulfo, sir. Live po tayo. Good afternoon, Sai. Good morning. Good morning, sir. Okay, stay. Sir, mas maganda po rito, ito po para makapagbigay na po kayo, may involvement na po kayo, parang all points bulletin, para wala na po maloko, partikular sa mga trabaho, recruiter daw po, naghahanap ng mga skilled workers sa Canada. Ayon po sa sinasabi po, nagreklamo, yung skilled workers na to, naghahanap. So, sir, pag ang isang, dito po, sinasabi po natin, skilled workers sa Canada naghahanap. Normally, sir, pag ang isang, can I read off yung sinasabi natin kanina? Yung isang skilled workers, wag nyo nga pa, ito raw po, naghahanap ng skilled workers sa Canada. Ayon daw dito sa naghahanap, hindi ko muna papangalanan, kailangan raw move ng 20K para maproseso lahat na requirements, kaya di siya nag-atubiling mag-bank transfer.
ay pina-verify sa bangko, taga Sambales ang nagngangalang Bongbong Tadeo. Sir, hindi po ba pag mga foreign recruiter, Canada, hindi po ba sir, dumadaan muna yan sa Department of Labor, dadaan muna yung pangangailangan para ito'y makaregister sa inyo, hindi po pwede mag-direct hire? You go ahead sir, kayo po magsasabi. Yusek? Hello, Yusek. Hello po. Okay, Yusek. Good morning po, sir. Good morning. Yusek, ganito ano? Opo. Pag ang isang recruiter from the other countries like Canada, pwede ho ba siya mag-recruit direktamente sa Pilipinas na hindi dumadaan sa ating pamahalaan tulad ng labor or sa inyo po, sa department? Migrant worker. Nako, napakaganda po ng katanungan niyo, sir, kasi marami pong ganyan tayong nakikita, lalo na sa social media. Yes, sir. For example po sa Facebook, marami ka po mababasang ganyan, Una po, bawal po ang ganyan. Yung ayun. Nag-a-advertise, nagsasabi na merong available foreign employment at sinasabi na kayo ay mag-apply. Bawal po kapag kayo ay hindi isang licensed and recognized agency at isa lamang pong ahensya ang nagbibigay ng lisensya. Ito po ngayon ang Department of Migrant Workers. Ayun. Yung pong nag-a-advertise po ng ganyan, sir, isa pong form of illegal recruitment. Ayun. Bawal po yan at yan po ay isang criminal po. Alright. Sir, dyan lang po kayo. Si Randy Tomondon. Ayan po, nagre-reklamo po sa linya. Ang problema, siya po ay nagpaniwala agad, nagpadala agad ng pera ng 20,000 para maproseso ang requirements. Nag-bank transfer. Sir naman, Facebook lang. At pagkatapos naghahanap daw ng skilled workers, pumatol po siya. Ito pong marimit. Kung minsan, humihingi po yung mga iba dyan, mag-training. Ito ay iba po yung recruitment agency na license under sa inyo po. Iba naman po yung consultancy na parang consultancy, nagbibigay ng mga payo, pero nagre-recruit na rin, sir. Ito po yung mga dapat siguro, sir, ma-address muna na. Take nyo, sir. Anong sasabihin nyo dyan, sir? Ganda rin pong clarification yan, Ang ating pong sagot dyan ay maliwanag po. Ganito po yan. Kahit kayo ay isang lisensyadong recruitment agency at kayo ay kilala ng Department of Migrant Workers, bawal po yung tinatawag na mga down payment. Bawal yung mga ganyang naniningil ka ng tatawagin mong recruitment fee o placement fee hanggat hindi napipirmahan yung kontrata na tatawagin natin employment contract. Lalo na pong bawal yan kapag ang naniningil ay isang travel agency, consultancy firm, ano pa man kumpanya yan, dahil wala po silang karapatan na maningil at hindi po sila lisensyadong mag-hire, mag-employ at mag-recruit po ng OFW. So, linaw ng sikat ng araw. Sir, ano po ang inyong mag-advise na para manggagaling na po sa inyo bilang sa Department of Migrant Workers para maiwas po sa bitag ng panloloko ito po mga scammer na talagang ang dami po nagkalat. Ano pong advice ninyo po, sir, pagdating doon sa mga consultancy, kunyari consultancy, pero under the guise recruitment agency sila, at saka yung mga sinasabing job opportunities sa abroad na direct hiring now, sir, ano po yung kontra-bitag ng panloloko, sir? Ano pong inyong dapat sabihin? Ito na po, All Points Bulletin, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo na po magsabi, sir. Maraming salamat po sa pagbibigay po sa amin ng opportunity. Marami pong interventions ang Department of Migrant Workers, lalo na yung bureau na hinahawakan ko ngayon, yung dating anti-illegal recruitment branch na siya ngayon ay Migrant Workers Protection Bureau na. Hawak po natin yun. At ito po ang ginagawa natin. Una-una, nagre-request po tayo dahil meron po tayong agreement with Facebook at iba pang social media, tinetake down po natin yung mga post. Tinatanggal po natin yan sa tulong ng ating mga kasama sa industriya. Pangalawa, tayo po ay nag-i-issue ng closure order sa mga kumpanya na nag-a-advertise, lalong-lalo na yung nag-iikayat ng foreign employment na walang kaukulang permiso o lisensya. Pangatlo, tayo po ay tumutulong sa mga biktima ng mga ganitong illegal recruitment at tayo po ay sasampa mismo ng kaso upang mabigyan po ng katarungan yung ating mga OFW at hindi na po
makapangloko ng mga naghihikayat yung gusto pong magtrabaho. Okay. Sir, panghuli, meron po ba kayong specific hotline? If not, ito ho yung page na pwede po kayong tawagan para bago sila mabitag, dadaan muna sa inyo for consultation. Pwede po ba kayo mag-create ng parang ito ho yung, ito naman ay action center sa lahat ho na pwede bago sila papatol sa anuman, idadaan muna sa inyo through a Facebook page, website, or anything na makakaabot po sa inyong tanggapan para maiwas po natin sila sa bitag po ng mga manloloko, sir. Apo, tama po kayo, no? Meron po tayong website sa Facebook page natin, yung DMW website po natin. Nandyan po yung aming numero, nandyan po yung aming hotline at contact number na maaari po nilang tawagan, mag-email po sila, mag-post po sila, mag-send po ng chat sa amin. At nang sa ganon, kami po mismo ang kukontak po sa inyo at tutulong po kung paano po tayo makakaiwas sa ganito mga illegal recruitment. Okay. With that, sir, binigay niyo na po lahat yung mga, okay, ito yung mga, sabihin natin, mga babala. Tulad nung laban sa mga consultancy na nagre-recruit, babala para doon sa sinasabing direct hiring, sinabi niya po. At saka, ito na yung solusyon para wag mabitag, pwede namang bumisita lang sa inyong Facebook page, sa website. Nandoon, right away, tanong po sa inyo, bago sila pumatol, daan muna sa inyo para hindi sila naluloko agad kasi nakatimbre na agad sa inyo, sir. Kami po ay nagpapasalamat po sa inyo, Oli, sir, dahil parting to, public service po to, sir. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po din, Sir Ben, at lalo na sa tulong mo po sa mga OFWs po natin at sa lahat po ng nasa industriya. Maraming salamat po. Alright, malangga naman. At ikaw naman, Randy Tomondon, diyan ka pa ba? Sir, nandito pa ako, sir. Well, narinig mo na lahat ang usapan dito. Huwag ka nang uulit pumatol uli sa mga kung ano mga pinapatulan mo. Dahil pag yan ay nag-go na, siguro, dahil nakapagbigay ka ng pera, pwede naman siguro yung kung sino mo, binank transfer mo ba? Nilipat mo ba sa bank transfer? Oo, bank transfer po, sir. Okay, pumunta ka sa pinakamalapit na anti-cybercrime group at dyan, sa pamamagitan ng mga alagad ng batas natin, matatrace kung sino yung pinadalhan mo at yung sino yung pinagkuhanan ng bank transfer. Sigurado ako, merong audit trail yan, pwedeng matugis kung sino man yung nanloko sa iyo. Lahat ng impormasyon ibibigay mo sa mga alagad ng batas para nang sa ganon, matuldo ka agad yung sinasabi mo reklamo. Okay? Opo, sir. Alright. Alright. Sige, maraming salamat. Okay. Lahat po ng panood ho ninyo kanina, mga bossing, unless kung meron po kayong nasabi rito, marami na po kami nasabi, mga bossing, dahil kami po yung programang Iwas po. Kami po, kung may bitag po, may binibitag po kami ng mga dorobo, pero kinakailangan, kabisado yung kontrabitag laban sa mga dorobo, laban sa mga manloloko, sa mga abusado, lahat po yan, kaya meron pong bitag. Dahil nag-iisang pambansang sumbungan. May tatak. Yung tulong namin na serbisyo at mga aksyon namin, tatak Tulfo. Ibang Tulfo po, si Bitag, si Ben Tulfo. Ito po yung hashtag ipabitag mo.